May demonyo sa loob ng simbahan, kaya nagsa-sign of the cross ang Katoliko? Narinig mo na ba ang argumentong ito? Kaya daw nagsa-sign of the cross ang mga pari dahil may demonyo sa loob ng simbahan at marami pong naniniwala. Hindi po dahil totoo ito, kundi dahil po hindi nila naiintindihan. Ngayon nga po linawin natin ito. Totoo ba ito? O isa ito maling interpretasyon ng isang banal na gawain? Now, may basihan ba sa Biblia ang sign of the cross? Diretsong sagot po, yes. At hindi lang po basta basihan, kundi malalim po na ugat sa Biblia. In Matthew 28 verse 19, sinasabi po dito, "In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit." Ito pong eksaktong salita na ginagamit sa sign of the cross. Himay-himayin po natin. In the name, singular, pero tatlong persona pong binanggit. Ama, Anak, Espiritu Santo. Ibig sabihin po nito, ito ay malinaw na pahayag ng Holy Trinity. Na ito pong malalim na katotohanan. Kapag nag-sign of the cross ka, hindi ka lang po gumagawa ng gesture. Ikaw ay nagpapahayag ng pananampalataya sa Trinity. Tinatatakan mo ang sarili mo bilang Kristiyano. Inaalala mo ang iyong bautismo. In Ezekiel chapter 9 verse 4, sinasabi po dito, "Mark a sign on the foreheads." Sa Hebrew po, ang salitang ginamit ay tab, na ang sinaunang anyo po ay parang krus. Ibig sabihin po nito, kahit sa Old Testament po may mark na konektado po sa kaligtasan. In Revelation chapter 7 verse 3, sinasabi po dito, "Seal on their foreheads." Ang mga lingkod po ng Diyos ay minamarkahan. Anong connection ito? Kapag nag-sign of the cross ka, parang sinabi mo na rin na, "Ako ay pag-aari ng Diyos." Para lang ba ito sa demonyo? Ito po talagang madalas na sinasabi. Pangtaboy lang yan ng demonyo. Yes, totoo po na may ganoong epekto. Pero hindi po iyon ang pangunahing dahilan. Kapag sinabi po nilang ginagamit laban sa demonyo, kaya may demonyo sa simbahan, parang sinasabi rin nila na dahil may gamot ka, may sakit ka. Ano talagang purpose? Ang sign of the cross po ay panalangin, declaration ng faith, pag-aalay ng sarili, paghingi po ng biyaya. Hindi po ito reaksyon. Ito po ay identity. In Galatians chapter 6 verse 14, sinasabi po dito, "I will boast only in the cross." Hindi po tinatago ang cross, ipinagmamalaki ito. Ano pong malalim na reality? Ang cross po ay hindi simbolo ng kahinaan. Ito po ay simbolo ng tagumpay. Now, bakit cross ang sentro? Dahil doon po nangyari ang pagtubos, ang kapatawaran, ang tagumpay laban sa kasalanan. In Colossians chapter 2 verse 14, sinasabi po dito, "He nailed it to the cross." Ano ang ipako? Kasalanan mo. In 1 Corinthians chapter 1 verse 18, sinasabi po dito, "The message of the cross is power of God." Para sa iba po, kahangalan. Pero para sa mga naniniwala, kapangyarihan ng Diyos. Ito pong malalim na katotohanan. Kapag nag-sign of the cross ka, hindi mo lang ginugunita ang cross. Ipinapahayag mo, ako ay tinubos ni Kristo. Paano natin ginagawang sign of the cross? Sa ulo, sa isip. Sinasabi natin, Panginoon, baguhin mo ang aking isip. Sa dibdib, sa puso. Parang sinasabi natin, Panginoon, baguhin mo ang aking puso. Sa balikat, na sumisumbolo sa lakas, na parang sinasabi po natin, Panginoon, gabayan mo ang aking gawa. Ito po ay buong pag-aalay ng sarili sa Diyos. Kaya wala pong mali doon. Now, hindi po ito superstition. May mga nagsasabi kasi na ritual lang yan. Mali po at delikado ang ganitong pagtingin. Ano pong superstition? Paggamit po ng bagay na walang tunay na kahulugan. Paniniwala na parang magic ang epekto. Ano naman pong sign of the cross? May biblical foundation po yan. May theological meaning po yan. May spiritual significance. Kaya malinaw pong pagkakaiba. Ang superstition, object-based belief. Walang lalim. Magic thinking. Ang sign of the cross, Christ-centered. Rooted sa Biblia, conscious act of faith. Kaya kung ginagawa mo ito ng walang pag-unawa, nagiging ritual lang. Pero kung naiintindihan mo, nagiging makapangyarihang panalangin. Now, bakit ginagawa sa simbahan? Sa misa po, mapapansin mo na simula pa lang nagsa-sign of the cross na agad. Ang tanong po dito, bakit doon pa lang ginagawa na ito? Dahil ang buong misa po ay nakatuon sa krus. Ang misa ay hindi simpleng gathering. Hindi ito event, hindi po ito performance. Ang misa ay sakripisyo ni Kristo na ginagawang present. Sa Hebrews chapter 9 verse 28, sinasabi po dito, Christ was offered once. Isang beses nangyari sa Calvary, pero sa misa, ginagawang present ang sakripisyong iyon. Ano pong malalim na reality?
kapag nagsimula ang misa sa sign of the cross para itong declaration. Lahat ng mangyayari dito ay para kay Kristo at sa kanyang krus. Hindi po ito random gesture. Ito ay pagpasok sa banal na misteryo. Na may demonyo ba sa simbahan? Ang diretsong sagot po, hindi. Ang argumento na nakakrus kasi may demonyo sa loob ay maling logic po. Kung sasabihin po nila na pangtaboy sa demonyo ang sign of the cross, hindi po ibig sabihin na may demonyo agad kung ginagawa ito. Halimbawa na lamang po, may ilaw ka, hindi po ibig sabihin na madilim ka. May guard ka, hindi ibig sabihin na may krimen agad. Mali pong assumption na yan. Ano talaga ang simbahan? Ang simbahan po ay lugar ng presensya ng Diyos, lugar ng pagsamba, lugar ng biyaya. In Matthew 18 verse 20, sinasabi po dito, "Where two or three are gathered in my name, I am there." Ang sentro po ng simbahan, Diyos, hindi po demonyo. Ano po napaka-importante dito? Ang sign of the cross ay hindi dahil sa may demonyo, kundi dahil may Diyos. Maliwanag po yan. Now, ka-curious, hindi po ito bagong imbento, ang sign of the cross. Mula pa sa early church, ginagawa na po ito ng mga Kristiyano. Ang mga unang Kristiyano po ginagamit ang sign of the cross sa panalangin, sa proteksyon, araw-araw na buhay. Hindi po dahil natatakot sila, kundi dahil alam nila ang kapangyarihan ng krus. Ito pong malalim na punto dito. Ang krus po ay hindi lang simbolo ng kamatayan, kundi simbolo po ng tagumpay ni Kristo. Now, ito po kasing mas malalim na tanong. Bakit ito binabatikos? Dahil ang krus po ay banta sa kasalanan. Ang krus po ay paalala ng katotohanan, paalala ng sakripisyo, paalala ng kapangyarihan ni Kristo. Kaya natural lang na ito talaga ang target. In 1 Corinthians chapter 1 verse 18, sinasabi po dito, "The message of the cross is foolishness to those who are perishing." Para po kasi sa iba, wala itong kwenta. Pero para sa mga naniniwala, kapangyarihan ng Diyos. Biblical po yan. Now, ito pong malalim na reality. Kung may bagay na nagpapaalala ng tagumpay ni Kristo, iyon po ang babatikusin. Iyon po talaga ang kukwestiyonin. Iyon po talaga ang sisirain. Anong dapat mong gawin? Huwag lang automatic na hindi ito dapat habit lang, hindi ito dapat routine lang, hindi po ito dapat walang isip. Gawin ito ng may malay. Kapag nag-sign of the cross ka, alalahanin mo, sino ang Diyos? Ano ang ginawa niya? Sino ka sa Kanya? Gawin po ito bilang panalangin. Hindi lang po galaw ng kamay, kundi panalangin ng puso. Kapag sinasabi po natin na, in the name of the Father, pinagmumula ng buhay. And then the Son, tagapagligtas. And of the Holy Spirit, nagbibigay po ng lakas. Ito po talaga ang buong pag-aalay ng sarili sa Diyos. Kaya ka-curious, sa argumento po na may demonyo ba sa simbahan kaya nagsa-sign of the cross ang Katoliko? Hindi po. Ang sign of the cross po ay biblikal, may malalim po na kahulugan, banal po at makapangyarihan. Ang problema po ay hindi ang sign of the cross, kundi ang kakulangan po ng pag-unawa. Kapag hindi mo naiintindihan, madali po itong husgahan. Kaya kung ang krus po ay tinatanggihan, ang sakripisyo po ni Kristo ang tinatanggihan, hindi po ang krus. Kung ang krus po ay minamaliit, ang kaligtasan po ang minamaliit. Kaya ka-curious, ang sign of the cross po ay hindi panlaban lang sa demonyo. Ito po ay paalala kung sino ang nagtagumpay laban sa kasalanan at kung kanino ka kabilang. Kung saan po kayo sa video na ito, please like and share, ibahagi po natin ito at supportahan po natin ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.